Nakakalungkot pong balita na marinig po sa loob ng social media at sa mga balita mga kababayan, meron pong dalawang Pilipino ang naipit at nadamay sa giyera ng Israel at Palestine. Nakakalungkot man pong isipin na meron po tayong bayani na nawala at nasawi dito sa gerang wala namang katuturan kundi ang kawawa ay ang tao. Mga kababayan ko, eto, pakinggan natin ito mga kababayan. Sabi dito, tinawagan ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Juni Lailo Jr. nitong Martes, October 10, ang asawa ng isang Pilipinong nasawi sa Israel. Pinabot ang kanyang pakikiramay, tutulong ang embahada lalo na sa repatriation ng mga labi ng kanyang asawa. Ito pa, sa ngayon, 4 na Pinoy ang nawawala. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng embahada ng Israeli authorities para mahanap ito. Sabi nga ito mga kababayan ko, nakakalungkot tong story na to ha. Imagine, dito pa lang mga kababayan ko, ay meron tayong kababayan na nawala. Opo, tama po kayo. Makababayan natin na nawala. Masakit man po itong sabihin, lumilipad po tayo pa ibang bansa, lumilipad po tayo papunta ng Israel, kagaya nito para magsilbi sa hindi naman nating kalahi, hindi naman natin magulang, hindi naman nating kamag-anak. This is the hardest part mga kababayan ko I know kahit ang Presidente Bongbong Marcos nagdadalamhati dito. Kahit sino naman mga kababayan ko Walang laban yung kababayan natin. Wala namang baril yung kababayan natin. Pero tignan nyo mga kababayan ko, ang balita ko doon, nadamay daw doon sa airstrike. 'Di ba? Imagine that, mga kapatid. Nakakasama ng loob, 'di ba? Isipin mo, nagtrabaho yung kababayan natin doon. Gumawa ng paraan kumita ng pera, may mapakain lang sa pamilya niya, maibigay ang magandang buhay tapos pag uuwi dito sa Pilipinas, pinangarap kaya ng lahat 'to? Uuwi dito sa Pilipinas, nakakahon ka sa 4 na kwadrado, tapos isasakay ka sa eroplano, tapos ang sasalubong sa'yo, nag-iiyakan na pamilya mo. Walang nangarap ng ganun, mga kababayan ko. Pero nakakalungkot isipin, mga kapatid, no? Sa gitna ng ganitong sitwasyon, sa gitna ng ganitong mga balita, mga kababayan ko, sana dumating yung minsan nga napaisip nga ako kanina Sabi ko, sana dumating yung punto na walang aalis na Pilipino. Sana paisip nga ako, sabi ko, sana dumating yung punto na wala nang Pilipinong mangingibang bansa para, 'di ba? Mangamuhan para mag-alaga ng ibang nakakasama ng damdamin, 'di ba? Imagine, sa atin kahapon nananalangin tayo. Sana walang Pilipinong madamay, sana walang Pilipinong ganito, walang Pilipinong maapektuhan. Nananalangin tayo dito na sana yung mga kababayan natin sa Israel. Pero nung dumating yung balita na yan, nalungkot ako. Sabi ko, ano kaya, parang na-feel ko siya at na-sense ko kanina. Ano kaya sasabihin ng pamilya nito? Ano kaya sasabihin ng family nito? Ano kayang mangyayari? Ano kaya yung pagsalubong? Gaano kaya kasakit, 'di ba? Yun ang naging Pero I'm very thankful. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit na ganito yung nangyayari ano, doon sa Israel, yung mga Pilipino, they're staying pa rin, fighter pa rin. Faith pa rin ang pinaglalaban nila. Alam mo, nagulat ako, binalita ko kapon, 3 ang magpapa-repatriate. Pero ngayon, dagsa-dagsa na yung gustong umuwi ng Pilipinas dahil natatakot na mga kababayan. 'Di ba? Pero I'm very thankful to OWA, sa DMW. Kung nabubuhay lang si Secretary Toots Ople, malamang sa malamang, andun na yan, lumipad na. Promise. Kung nabubuhay lang si Secretary Toots. Pero I'm very thankful to Administrator uh,
Arnel Ignacio, he's very hands-on this situation, and the president is always very hands-on in this situation. Nag-aalala si Presidente Bongbong Marcos. Oh, paano ko nalaman? Nalalaman natin. Kahit papaano, bukas yung pintuan ng Malacanang, naririnig natin yung kaganapan sa loob, mga kababayan. I'm very thankful to the President because President Bongbong Marcos is very hands-on on this situation. Hindi niya pinababayaan ng Pilipino. Hindi niya pinababayaan yung mga kababayan natin. And yun ang tama, mga kababayan ko. Yan ang presidente. Yan ang dapat na tinitignan, mga kababayan. Hindi pinababayaan yung mga kanyang nasasakupan, lalong-lalo na sa sitwasyon na to. Biruin nyo, mga kababayan ko, malungkot man yung balita, pero tingnan nyo kung anong tulong ang gagawin ng government sa pamilya niyan. Naiwanan dito. 'Di ba, mga kababayan? At least, mga kababayan ko, dito nakikita nyo, aktibo ang ating gobyerno. Aktibo ang ating presidente, aktibo sa pagsagawa ng ganitong sitwasyon. Hindi niya iniwanan ang bansa natin. Unlike dun sa mga, 'di ba? Unlike dun sa mga bumabati ko sa pangulo, 'di ba? Ayoko na lang muna magsalita, but sa next topic ko papakita ko sa inyo yung tao na 'yan, mga kababayan ko. Nakakainsulto naman sa iba, mga kababayan, na nagtatrabaho si President Bongbong Marcos tapos ayaw nyo malaman. Alam nyo, wag tayo maging bias dito. Kailangan malaman ng Pilipino to. Sabihan nyo na ako na sip-sip ako kay BBM. I don't care. 'Di ba? I don't care. Si BBM ang kinampanya ko simula nung kampanya. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya wala akong pakialam kung sabihan ako ng sip-sip dito. Basta ako, mga kababayan ko. Basta tayo, mga kababayan. Nilaban natin to. At alam ng kahit sino na si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ay napakatutok sa sitwasyon na ito, mga kababayan, mga kapatid. Kaya yung mga nagsasabi dyan, no, masama na nga yung balita. Meron na nga tayong kababayan na nawalan ng pumanaw nang dahil lang sa walang kalaban-laban, walang katuturan na digmaan na yan, mga kababayan. Pero tingnan nyo, mga kababayan ko, still the government of the Philippines is very responsible and very ready sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong pangyayari. Kaya bago natin batikusin ang gobyerno natin, mag-isip-isip muna yung mga tao na yan, mga kababayan ko. Kaya be careful, mga kapatid, baka nanonood kayo dun sa mga vlogger na to. Nako, mag-iwas-iwas po kayo. Yan lang po ang gusto kong sabihin. At dapat ninyong malaman, mga kababayan, hindi tama yung mga sinasabi ng iba. May namatay na nga, tuwan-tuwa pa sila. May problema na nga, binabatikos pa ang gobyerno. Ano pang saysay nyo sa mundo? Kung ayaw nyo sa gobyerno ng Pilipinas, di lumayas kayo sa bansang to. Diba?